Sa isang bayan na tila walang kabuluhan, may mga lihim na hindi napapansin ng mga ordinaryong mata. Sa gitna ng katahimikan, may isang halimaw na nagkukubli sa dilim, naghihintay ng tamang oras upang umatake. Ngayong gabi, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento na magpapaisip sa inyo kung sino nga ba ang tunay na halimaw sa gitna ng bayan. Sa bayan ng San Mateo, sunod-sunod ang mga misteryosong pagkamatay. Walang iniwan na bakas, walang saksi. Ngunit ang mga katawan ng biktima ay laging natatagpuan sa dilim. Walang buhay at mistulang tuyot na parang hinigop ang kanilang dugo. Ay, Diyos ko! Hindi maaari! Isa na namang biktima! Sino ang may kagagawa nito? Hindi ito gawa ng tao, Mang Kanor. Tila isang aswang ang nagpapasok sa ating bayan. Takot at pangamba ang bumalot sa buong bayan. Nagsimula na ang mga kwentong umiikot sa bawat sulok. Isang aswang daw ang nagpupunta sa kanilang lugar tuwing hating gabi, naghahanap ng bagong biktima. Ngunit sino nga ba ang halimaw na ito? At bakit hindi nila makita kung sino ang may gawa ng kalunos-lunos na mga krimen? Sa kalagitnaan ng takot, may isang estrangherong dumating sa bayan, si Lorenzo. Isang mangangahoy na tahimik at laging nag-iisa. Kaunting tao lamang ang nakakausap niya at kapag lumalabas siya ng bahay, laging may kakaibang aura ng lamig ang kanyang paligid. Lorenzo, saan ka ba galing kagabi? May nabalitaan na naman kaming may namatay. Kapitan, gabi na at ako'y nasa kagubatan. Nangungulekta ng kahoy para sa aking panggatong. Wala akong alam sa mga sinasabi ninyo. Laging sa tuwing dumarating sa bayan may namamatay. Ano ba ang dala mo, Lorenzo? Sumpa ba or malas? Kapitan, ang malas ay nagmumula sa takot. Hindi ko kasalanan kung ang mga tao ay natatakot sa anino nila mismo. Diyan na po kayo, Kapitan. Parang may kutob na talaga ako sa taong ito. Ang mga tao ay nagsimulang magsuspetsa kay Lorenzo. Palaging nasa maling lugar sa maling oras. Tila may lihim siyang tinatago. Ngunit walang sapat na ebidensya upang siya'y kasuhan. Kaya't nagpatuloy ang takot sa bayan ng San Mateo. Sa isang tindahan, nag-iinuman ang mga kaibigan. Mga tambay na walang magawa, kundi mangutong sa merkado para pang-inom. Isang umaga, pumunta si Lorenzo sa merkado upang bumili para sa kanyang pangangailangan araw-araw. Kailangan kong bumili ng bigas. Mabuti na lang at may naitabi akong pera mula sa pangangahoy. Ngunit sa di kalayuan, naririnig niya ang isang batang sumisigaw at nagmamakaawa.
Wag po, Mang Bruno. Ay, hindi ko po to pera. Napag-utusan lang po ako ng nanay ko po. Pambili po ito namin ng bigas, Mang Bruno. Ano? Ano? Ibibigay mo ba sa akin yan o gusto mo makatikim sa akin? Akin na yan! Saktong-sakto to pang inom ko. Hoy bata, sa susunod sabihin mo sa nanay mo kailangan niyang damihan ng pera. Umalis ka na. Teka lang Manong, teka lang. Ano ba ang ginagawa ng batang ito sa'yo? Bakit? Sino ka ba sa tingin mo? Hindi mo ba ako kilala? Gusto mo magpapakilala ko sa'yo? Ha? Bata, umalis ka na sa daanan ko. Baka makatikim ka sa akin. Nag-umpisang uminit ang katawan ni Lorenzo. Pero mabuti na lang at napigilan niya ito. Ganun ba? Sige. Kawawan bata. Bata, halika dito. Eto, pera. Ibibili mo ito ng bigas. Sa'yo na lang yan. Sa susunod sabihin mo sa tatay mo na siya ang bibili dito. Huwag ikaw. Maraming salamat po, kuya. Lorenzo. Kuya Lorenzo na lang. Mga tao talaga. Takip silim. Naglakad ang matandang lalaki na si Bruno papauwi sa kanilang bahay. Lasing na ito dahil sa sobrang inom. Napakatahimik na ng paligid. Habang naglalakad ay tumataghoy pa ito dala ng kalasingan. Parang napasobra ata ako ngayon Papasok na sa pintuan ng kagubatan nang biglang may narinig siyang ingay mula sa kanyang tagiliran. Hindi niya maintindihan ang tunog na iyon. Parang galing sa isang kakaibang nilalang. Ano yun? Kung sino ka man humarap ka sa akin, hindi ako natatakot sa iyo. Uubusin ko at tatadalig kita ng bala sa katawan mo. Kailangan mag-ingat ako dito. Kakaiba ang tunog na yun, parang isang aso. Uy, ikaw pala yan bata. Di ba ikaw yung kanina na gustong tumulong sa batang hampas lupa, di ba? Ano bang ginagawa mo dito? Tumabi ka dyan at dadaan ako. Tabi dyan. Hindi siya kumilos. Hoy, ano ba? Gusto mo bang ilibing ko ang bala ng baril ko sa utak mo? Parang wala siyang narinig Hoy! Huwag mong subukan. Kaya mo kaya ako? Uy, hinahamon mo ba ako? Etong sa'yo. Uy, nawala siya. Paano siya napunta doon sa malayo? Hindi. Ano nangyari? Unti-unti siyang nagpalit ng anyo. Sobrang laki. Napakalaking asa. Babaril kita. Sobrang bilis niya. Sobrang higpit ang pagkakasakal niya sa akin. Ang pinakaayaw ko sa mga tao dahil sa sobrang sama. Ayoko nang may umiiyak dahil sa kasamaan. Ayoko nang wala kang magagawa para lumaban. Sino ka? Anong kailangan mo? Wala akong kailangan sa'yo. Sinisilang kita sa kasalanan. Kinaumagahan. Nakita ng isang matanda ang hiwa-hiwalay na parte ng katawan ng isang lalaki. Kapitan! Kapitan! Mang Kanor, anong nangyari? Bakit ka humihingal? Kapitan, nakita ko si Bruno sa kagubatan. Patay na. Ubos ang kanyang dugo at ang kanyang liig ay ngat-ngat pati ang kanyang tiyan. Dahil sa walang tigil na mga pagkamatay,
nagpasya ang mga kalalakihan ng bayan na magbantay tuwing gabi. Nagsagawa sila ng isang panghuhuli upang alamin kung sino ang aswang na naglalagay ng takot sa kanilang mga puso. Mga kasama, kailangan mag-ingat tayo. Kung kailangan hindi matulog, hindi tayo matutulog. Walang tulugan mga kasama. Dapat tayo mag-ingat, Karding. Ang sabi ng mga matatanda, kapag nahuli mo ang aswang sa kanyang anyo, magpapatay siya ng sunog o tatakas na parang alikabok sa hangin. Kung sino man ang halimaw na yan, hindi siya makakatakas, Pedro. Alam mo yon. Ngayon ang gabing tatapusin natin. Di ba, Karding? Sa gitna ng kanilang paghahanap, isang kakaibang tunog ang narinig nila mula sa kagubatan. Isang tunog na hindi maaaring magmula sa isang tao. Narinig niyo yun? Karding, narinig niyo yun? Malapit lang ang aswang. Ano yan? Maganda kayo mga kasama. Nakita ko! Nandun sa likod ng mga puno! Sundan natin! Tara, Pedro! Pedro, nasaan si Karding? Hindi ko alam address. Sa gitna ng dilim, nararamdaman nila ang presensya ng halimaw. Ngunit bago pa sila makaporma ng kanilang armas, isa-isang naglaho ang kanilang mga kasama. Wala nang ingay, wala nang kaluskos. Parang nilamon sila ng kagubatan. Anong ginagawa niyo rito, Andres? Nagpapakamatay ba kayo sa pagsunod sa halimaw na ito? Lorenzo, tulungan mo kami. Nandyan ang aswang. Siya na mismo ang humahabol sa amin. Ay nako, ang halimaw na hinahanap niyo ay matagal nang nasa paligid ninyo. Si Andres ay nagulat sa narinig niyang tawa. Isang tawa na tila pamilyar, ngunit hindi niya magawang intindihin. Si Lorenzo ay tila may kakaibang anyo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa madilim at ang kanyang ngiti ay parang isang halimaw. Hindi maaaring ikaw. Lumayo ka sa kanya, Andres. Oo, Andres. Ako nga ang hinahanap ninyo. Ang aswang na pumapatay na walang awa. Ako nga ang halimaw sa kwento nyo. Ngunit hindi lang iyon ang twist sa kwento natin. Ngunit may isang bagay na hindi pa nila nalalaman. Ang tunay na twist ng kwento ay hindi ang pagiging aswang ni Lorenzo, kundi ang dahilan kung bakit siya naging halimaw. Ang bayan ng San Mateo, ang mga tao na tila inosente, sila mismo ang gumawa ng halimaw na ito. Mga kaibigan, bago natin ipagpatuloy ang kwento natin sa gabing ito, para malaman ko na hanggang sa ngayon ay nanonood pa rin kayo o nakikinig sa ating kwento, paki-comment sa ibaba ang twist ng kwento. Balikan natin mga kaibigan, twist ng kwento. Alam niyo ba kung paano naging ganito? Kung paano ako naging halimaw? Hindi ito sumpa mula sa langit, kundi mula sa mga kamay ng bayan na ito. Isang beses, ako ay isang batang walang malay. Isang batang biktima ng puot at pang-aapi ng mga tao rito. Ang dugo ng mga nasawi, kanilang pamilya, sila ang nagpalitaw sa halimaw sa akin. Ulila ka na, lampa ka pa. Ang mga sugat na iniwan niyo sa akin ay naghilom. Ngunit ang galit at sakit ay hindi kailanman nawala. Kaya ngayon, ang mga biktima ko ay hindi mga inosenteng tao.
kundi ang mga nagbubulag-bulagan sa kasamaan sa kanilang paligid. Isa-isa kong tinatapos ang mga kasalanan ng bayan na ito. Sinubukan nilang tumakas, ngunit walang ligtas mula sa galit ng aswang. Isa-isa silang nadadala sa kadiliman hanggang sa si Carding at Andres na lang ang natira. Huwag maawa ka, Lorenzo. Hindi ako kasama sa nagkasala sa iyo noon. Lahat kayo ay may kasalanan, Andres. Lahat kayo ay nagbubulag-bulagan. Ngayon, magbayad kayo ng dugo. Kailangan kong tulungan si Andres. Salamat at nakaakyat ako sa wakas. Kailangan kong tulungan si Andres. Carding, tumakas ka na! Whoopa! Kinaumagahan, natagpuan ang mga katawan ng mga kalalakihan sa gitna ng kagubatan. Lahat ay tuyot at mistulang walang buhay. Wala nang aswang na nakita sa bayan ng San Mateo. Ngunit ang takot at kwento ng halimaw na kanilang binuo ay nananatili sa alaala ng mga tao. Si Lorenzo, ang aswang na kanilang hinabol, ay tila naglaho na parang usok. Ang kanyang kwento ay naging isang babala sa mga tao na ang tunay na halimaw ay hindi laging nakikita sa labas, kundi nagmumula sa loob ng ating puso at pagkatao. Sobrang lalim ng sugat ko. Parang may nakikita akong kaiba kay Carding. Bakit hindi ko siya kayang patayin? Bakit parang may pumipigil sa akin? Mga kaibigan, abangan natin ang karugtong ng kabanatang ito. Ang halimaw sa gitna ng bayan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, mga kaibigan, huwag magatubiling i-like ang video, mag-comment kayo sa ibaba. Kung gusto nyong sundan ang mga susunod na upload, i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating uploads. Dito lang sa Mga Kwento ni Itay.